Okay, hello. Maayong buntag sa tanan. Niya na punta, no? Nagbagulbol na pud ng mga kontragusto sa ato, no? Pero maayong adlaw ninyong tanan, no? Tanang mga bisdak, no? Diha sa Visayas ug Mindanao, maayong adlaw ninyong tanan, no? Asa man mo, nagbantay man mo sa mga gwardiya man mo o mga bumibiyahe man mo sa gabi o kung unsa man yung ginabuhat nga trabaho, no? Ni ana po si Cardo Critico. So, di ta magpaligoy-ligoy kaya naana po'y dakong binuang dakong binuang ginahimo, no? Ginahimo kuno sa mga ginahimo ng mga grupong Duterte, no? Nagpaluma-luma na pod og rally sa Pampanga, no? Nahibaw ta nga ang Pampanga medyo sakop ni Gloria, no? Ni Gloria nakakampi nila. Siyempre, si Gloria, sino bang makakalimot kay Gloria? Gloria Arroyo. So, Pampanga, so doon nagsagawa ng maisog rally, no? Pakita ko sa inyo. Yan, yung hakbang daw ng maisog. So, yun, babatiin ko rin pala yung mga nasa Kamaynilaan, no? Kamaynilaan. Magandang araw sa ating lahat. Kasi yung nabanggit ko lang kanina, yung mga bisdak natong kauban, no? Mga Bisayang dagko. So, yan, may rally na naman, no? Nag-rally sila nung isang araw sa Pampanga, no? At ang mga guest dyan ay itong mga to, mga pinagpipitagang tao. Karispi-rispi itong mga tao. Ayan o. Ayun. Karispi-rispi ito si Rokita, si Roque. Tapos ito si Rodriguez, yung dating press secretary ba to ni BBM, no? Na sinibak. Sinibak kasi hindi yata sila nagkakaintindihan. So mga kilalang tao, kilala sa, hindi ko malaman kung kayo ay kung nakikinig kayo sa mga balibalita, hindi lang balibalita, kung hindi sa mismong sa mainstream media, no? Yung mga TV, sa mga telebisyon, ay talagang nahubaran ng mga pagkatao ng mga ito. Lalo na ito, ayan pa, papakita ko sa inyo. Yan, medyo blurred lang, pero yan yung si Morales, yung pinakulong doon sa Senado dahil sa kasinungalingan, PDEA agent daw siya na may sinasabing kung ano-ano tungkol doon sa video daw ng pagsasyabu o pagko-cocaine ni BBM. Pero natapos na lang yung committee hearing ni Bato, walang maipakita. Kaya ito, inano din to, kinontempt sa Senado. Kaya yung rally nilang maisog, sa Pampanga, ewan ko kung meron na nga akong tawag nito, meron na nga akong vlog na sinasabi ko na wag nyo namang dalhin yung salitang maisog kasi kaming tanan mi, no? Hindi mi ganahan maminaw nga gamito ng maisog, pero ano lang naman, yung yun nga, sinabi ko nga doon sa vlog ko na ang maisog, dapat maisog nga na prinsipyo, pero kung maisog nga dili para sa nasod, maisog tungod nga na ay interest nga nawala sa ila, dili na maisog, no? Pangilad na. Pangilad na. Kaya kung maisog ka, dapat mukontra ka sa ginahimo sa China ron, no? Mukontra ka sa mga patayan nga nangahitabo, karon man o sa mga ning-agi, no? Asa man ang pagkaisog nimo kung gitangtang lang ang confidential fund sa imong igsuon, gipangdakop o dakpuno nun ang inyong mga amigo nga sila Bantag, sila Kibulok, no? Nangasuko na mo. Nya magpaisog makatawa ko sa
no, makatawa-ta nga kita mga Bisaya gamito ng mga isog-isog kunuhay. Ang atong nadumduman, parehas nila Lapu-Lapu, nila Andres Bonifacio, mga maisog yun talaga. Yun ang mga totoong maisog. Dahil, kumbaga sa Tagalog, ulitin ko lang, para sa mga Tagalog, ang maisog yung tapang, no? Katapangan, napakatapang, no? Yun ang Tagalog nun, maisog, matapang. Itong mga taga Davao, na mga Bisaya, parehas na ako, pero gigamit nila yung salitang maisog o lingwaheng Bisaya nga matapang, maisog. Pero ako mismo nga Bisaya, di ko mo uyon nila, no? Kay mo gamit kag maisog pero ang imo lang kaisog tungod lang sa gitangtang ang confidential fund sa imong igsuon. Higpitan ang city ng Davao dahil kontrolado nimo ang inyong mga pulis diha. So mo na inyong gikasukan. Mo na imong giingon nga nawala ang demokrasya. Asay nawala ang demokrasya. Siyempre, piniprevent lang ang inyong mga power dyan dahil nasubrahan na yung power ninyo. Ikaw, itong si Basti talaga, hindi mo maintindihan kung tingnan nyo na lang mga kababayan kasi gusto nating pabilisin lang ito dahil paulit-ulit na nga itong pag-vlog ko tungkol dito sa kang Basti nga puro lang kahambugan, no? Sa tinuod lang istorya puro kahambugan lang. Di mo okay, ipakita na ako sa inyo, no? Yung rally ng maisog sa Pampanga. Unahin natin yung tao na umattend. Yun. Ipapaalala ko lang sa inyo na mga alas 3 yata yan o mga alas 4 pero tingnan nyo naman parang basketballan yan, no? Kumakalog-kalog. Pampanga na yan. Baluarte ni sino to? Si Gloria. Pero ang pagkakaalam ko hindi nagpakita si Gloria doon, no? Gloria Arroyo. Kasi kumbaga yung termino nga ng iba is nilangaw, no? Nilangaw yung rallying ito. Maliit na nga lang yung lugar, yung venue. Tawag nito yung basketball court lang, hindi pa nila mapuno-puno, no? Kasi tingnan nyo nga yan, no? Tingnan nyo to, kunyari ito, oh. Tingnan nyo yan. Napakakunti ng mga tao dyan. Gabi na yan. Yung pagsasalita ni Roque, gabi na yan. Pero hindi pa rin nila mapuno-puno. No? So nilangaw, sa totoo lang nilangaw. Ituloy natin to kung may mapapala tayo dito. Kita nyo yun? Yan. Kita nyo yan? After nung basketballan, mayroong doon sa labasan. Alog-alog. Mag-alas 4 na yata ng hapon yan. Tingnan nyo naman. Kitang-kita naman na umaalog-alog. Kukunti. Baluarte na nga yan ni Gloria. At nandyan sila, pumunta sila Roque, si Rodriguez, yung dating yung sinibak sa pagiging press secretary yata ni Marcos nung araw yan. At nandun yung isang sinungaling na si Morales. So, ewan ko kung believe sila dyan kay Morales. Ituloy natin kung may mapapala dito sa 1D1D na to. Mukhang wala tayong mapala doon. Mukhang puro lang sayaw-sayawan yun. Yung mga siguro ini-entertain mo na nila kasi nga ang konti, no? Ang konti ng mga tao.
dapat, kung alam niyo mga kaigsunan, mga kababayan, ang inyong lingkod sa totoo lang, ah, parang namuhay din ako sa rally nung araw. Kaya alam na alam ko yung, kahit yung dami kaya kong tantyahin, yung gaano ba ang participants ay kung ah, gaano sila dedicated, paano yung kanilang mga prinsipyong sa pagdalo, 'no? Sila ba'y, bayad? Sila ba'y, sarili nilang desisyon ang pagsali? Alam namin 'yan, alam ko 'yan, napapansin ko 'yan. Alam ko kung paano, ah, tingnan ang isang rally na makatotohanang rally ng mga mamamayan o yung rally lang na binayaran lang ng ilang politiko. So, ituloy natin, binanggit ko lang na ang inyong lingkod si Cardo ay, pinagdaanan ko na 'yan, yung mga rally-rally na 'yan, 'no? Alam na alam ko kung paano ang, paglulunsad ng isang rally, 'no? So, mga kaigsunan, pakinggan natin si Basti, 'no? Gabi na yata ito, pero ewan ko kung may mapupulot kayo kaya kaya nga maiksi lang kinuha kong, video at blinard ko, para lang makita kung ano yung pinagsasabi niya, 'no? So ito, pakinggan natin. Ako yung mayor ng Davao. Ngayon, wala pa akong sinasabi. Sandali lang, pagsalitain na naman ako. Yung din ako, andyan din yung picture ko. But it's time for us to move on. Hindi ibig sabihin, may bigas yan, andyan yung mukha mo sa kanya yan, pera ng tao yan. Putang ina. Hinto muna tayo. No? Ayan na naman, no? Style Duterte na naman, style nung tatay niya. Humingi din ng tawad diyan sa ibang mga nung kahabaan ng kanyang pagsasalita. Nakisyo, ano bang tawag nun? Kisyo, ano lang, may tawag sila doon, nakalimutan ko tuloy. Expression lang, expression lang yung pagmumura. Pero talagang, sa totoo lang, parang ang sarap din pagmumurahin ito, no? Kasi talagang mula sa tatay, pinaliguan na tayo ng pagmumura, no? Mula sa tatay hanggang ba naman sa kanya, puro pagmumura pa rin. Pero hindi ko nga pinahaba kasi parang wala namang kwenta yung laman ng kanyang pagsasalita. Pero tapusin natin to, 1 minuto yata to. Alam nyo, pag lagi tayong nandito sa cycle na yan, yung mga practices talaga ng Philippine politics. Pa-picture-picture, kada may magbigay ng pera sa mga kailangan, may picture talaga nakaabot. Ipopost, kunwari sa kanya yung pera na yun, hindi naman talaga. Huwag na kayong maniwala sa ganun. Kailangan, we have to go beyond that. Ito yung mga hindi ko kilala, ha? Ako... Yun. We have to go beyond, sabi pa nga niya beyond that, beyond. Pero beyond yata ang tama niyan We go beyond that. So, pinagmamalaki nito, no? Ang pinagmamalaki nitong taong ito, ayan nga pala sila. Patalastas muna tayo. Yan nga pala sila, alisin natin. Yun, ang pinagmamalaki nitong tao, ewan ko kung mabubudol pa kayo, sa haba ng kanyang mga sinabi, konti lang yung kinuha ko kasi talagang puro pasakalye, no? Pareho din sa tatay niya, no? Drama dito, magmumura dito, patawa dito, kwinanggol ba? Kung sa Bisaya, kwinanggol. Pasiaw-siaw lang, no? Pero dili seryoso. Yun nga kung seryoso siya, kung seryoso talaga sila, nagsasalita siya ng mga demokrasya, dapat daw dinggin ang sinasabi ng mga tao, dapat daw dinggin ang mayorya na mga tao, yung majority of the people. Sa totoo lang, paano naging majority? Gusto niya kasi dinggin yung kanilang hinaing. Paano naging majority yung Davao City? Ilan lang kayo dyan?
At, sa totoo nga lang hindi naman buong Davao, kaisa ninyo. Marami nang nagising, 'no, kung sa Bisaya. Marami ng, nakamatngon sa inyong mga binuang. So, paano mo masasabi na ang inyong pinaglalaban ay ang boses ng majority, no? At ito, mga kaigsuunan, mga kababayan, isa lang ang palagi nating pakatandaan, no? Itong mga taong ito, itong sila Basti, sila Sara, sila Roque, sila Panilo, lahat ng mga DDS group, no? Pag nanghihingi sila ng demokrasya, ginigipit sila, ganyan, ano? Pag nanghihingi sila, ang itatanong lang natin palagi, no? Bakit nung panahon ni Digong Duterte, may demokrasya ba nun? Mayroon bang boses ang tao? At bakit di sila nagsasalita kung talagang pabor sila sa demokrasya, pabor sila sa dapat sundin ang mayorya ng tao? Bakit di sila nagsalita nung panahon ng ama niya, no? Ng kanyang tatay, no? Patayan, maraming patayang naganap, pati kaparian, tinakot. At ito pa, mga kaigsunan, mga kababayan, pakatandaan natin na yung mismong kaisa-isa nating ahensya ng gobyerno na magtitiyak na walang korupsyon na magaganap sa alin mga administrasyon, mapa Pinoy, mapa Gloria, mapa Irap, yung COA, no? Sandigan Bayan, Ombudsman, COA, tingnan nyo kung anong ginawa ng kanyang ama. Tinakot yung COA, no? At binabantaan ng kung ano-ano, papatayin o ipasaksak, maging yung mga kaparian. Kaya ewan ko nga yung mga reliyoso nating mga Katoliko, ano, kung paano nila tinitingnan yung pang-aabuso ni Duterte verbally at ginawa niya. Maraming nalikida noong panahon niya, no? Mayroong mga abogado, may mga nasa journalism, mayroong mga local officer, no? Na natakot talagang tao. Ngayon, ang tanong, nagsalita ba itong mga unggoy? Nagsalita ba itong mga taong ito? Itong sila Baste, ito silang Sara, ito sila Panilo, sila Roque. Nagsalita ba yung mga yan? Nang dapat kilalanin ni Duterte, ni Digong, ang mga boses ng mamamayan o ang boses. Pinagbawalan niya ngang umattend kahit yung mga tauhan niya na inimbestigahan ng korupsyon ay pinagbawalan niyang umattend doon sa mga patawag ng COA o ng kung ibang ng iba pang mga ahensya ng gobyerno para doon sa pagbusisi o pagtatanong ng mga kung ano man yan, pinagkakagastusan o kung mga nawawalang pera. Ba't di sila nagsalita noong mga panahon na yun? Yun ang totoong panggigipit. Yun ang totoong may ginagawang krimen yung administrasyon na yun. So, sa tinuod lang, no, walang karapatan magsalita ang grupong ito na maghanap ng demokrasya, pakinggan ang boses nila. Wala silang karapatang magsalita dahil unang-una, ang pinaglalaban nila ngayon hindi naman yan kagustuhan ng mamamayang Pilipino No, paano mo masabing kagustuhan ng mamamayang Pilipino yung confidential fund ng iyong kapatid na babae? Inalis lang yung confidential fund, kagustuhan na ng taong bayan yon? Hinahabol si kaibigan ninyong si Kibuloy. Hinahabol yung kaibigan yung si Bantag at kaibigan yung si Tebes. Kagustuhan ba ng mamamayan yun na sila ay bigyan ng makatarungang hostesya? Sila nga yung may mga utang sa hostesya. Kaya paano masasabing kagustuhan ng mamamayan yung mga pinaggagawang krimen nila Kibuloy, nila Bantag, nila Tebes?
Kaya paano mo sasabihin, busis kayo o busis, dala nyo ang busis ng mayorya. Kalokohan, no? Katawa-tawa, no? Katawa-tawa ning Bisaya nga si Baste, no? So, ang mga kaigsuonan, no? Ganyan lang talaga tayo. At ang inyong lingkod, si Cardo Critico, ay hindi titigil sa pagbibigay ng mga puna o pag-criticize sa mga taong kahit sino, no? Kahit pag may ginawang kalukuhan si BBM na hindi natin sinasang-ayunan, ay magsasalita tayo. Ang inyong lingkod ay walang pinipili. Paalala ko lang, no? Pag may mali, kahit sino pa yan na politiko, gusto kong ilahad para malaman ng tao ang kanilang mga mali. Okay? So, paki-subscribe. Magandang araw sa ating lahat.